Welcome Spartans! Ngayon is itatakil natin kung ano yung 10 principles ng mga Spartan pag nag-workout sila. Kapag nag-workout sila. Kasi napaka-importante na may na gamitin mo itong 10 principles na to para ma-achieve yung full potential mo at para mas ma-achieve mo pa yung dream physique mo. Tandaan nyo to, lagi itong sinasabi, hindi mo kailangan ng mga fancy equipment, hindi mo kailangan ng access sa gym, kahit wala kang access sa kahit anong bagay, kahit sa isang maliit na room pa lang, kung meron kang Spartan mindset, ma-achieve mo yung dream physique mo at magiging shredded ka in just 1 year. Unang-unang principle dyan is commitment and excellence. Dapat committed ka sa mga workout na ginagawa mo. Dapat committed ka sa sarili mo na hindi mo to ginagawa para sa ibang tao. Dapat ginagawa mo to para sa sarili mo. Kasi napaka-importante niyan. Kasi kapag ginagawa mo lang mag-workout para sa ibang tao, mawawala at mawawala yung apoy sa dibdib mo. So, ang nangyayari, yung consistency mo is nawawala din. Napaka-importante na consistency. Consistency. Kahit anong klaseng workout plan pa ang gawin mo dyan, kahit anong klaseng hire pa ng coach ang gawin mo dyan, kung wala kang consistency or yung commitment is hindi mo ma-achieve yung full potential ng katawan mo. And next is, syempre yung excellence din, di ba? Kailangan excellence ka sa mga ginagawa mo. Dapat laging quality. That quality over quantity. Dapat laging quality yung every sets mo, every workout mo, dapat quality yan. Next is endurance and stamina. Napaka-importante ng endurance and stamina. Sinasabi ko rin ito lagi na i-chase nyo yung mga functional or mga workout na magagamit nyo in the future. Kasi pag nag-workout kayo, yung aesthetic, kusang dadating yan. Pwede kayo mag-functional workout, mag-crossfit, napakadaming mga functional workout ang may mong gawin. Kasi kapag ang mga Spartan kasi, sobrang grabe ang stamina niyan. Yung endurance niya, grabe din. Okay? So dapat gawin mo yung mga bagay na outside sa comfort zone mo. For example, may place ka, mag-farmer walks ka. Mga bagay na pwede mo ika-improve para sa sarili mo. Kasi kapag workout kayo ng endurance and stamina, yung mindset, yung mental toughness, yung mental calluses is na-work on mo rin. Next is strength and power. Napaka-importante na magkaroon ka ng strength and power. Kasi, kumbaga ito yung dalawang kambal yan, magkapatid yan. Yung endurance and strength, endurance and stamina, and yung strength and power. Magkapatid yan. Pag pinag-combine mo yan, napaka-solid ng mga yan. Kasi isipin mo meron ka ng strength and power plus meron ka pang stamina and endurance. So, boom ka talaga, di ba? So, I recommend na more on, para magkaroon ka ng strength and power is more on, pag-focus ka sa mga mabibigat na bagay, mga compound movements, weighted dips, weighted pull-ups, bench press. Okay? Kasi karaniwan nyo yung, kasi pansin ko na, puro machine na Okay, maganda ang machine para makapag-build ka ng muscle. Pero kung gusto mo makapag-build ka ng strength and power ay highly recommended na heavy dips, bench press, mga compound movements. And plus, yung core yung pinaka-importante sa lahat kasi ito yung nagpapastable sa katawan natin. And pang-apat naman is discipline and self-control. Napaka-importante na magkaroon ka ng discipline and self-control. Kasi pag wala kang discipline and self-control, una sa lahat, hindi mo na magagawa agad yung yung tatlong sinabi ko kanina. Hindi mo magagawa kasi wala kang self-control. For example, tinatamad ka. Wala kang self-control. Hindi mo na pipilitin sa sarili mo. Wala kang discipline. Kung ano na nakakainin mo. Wala kang discipline. Sige, hindi ka na mag-progressive overload. Wala kang discipline. Hindi ka na mag-workout. Kung wala kang self-control, hindi mo magagawa lahat to. At the first place, kahit mag-workout ka or hindi mo na magagawa lahat to kasi wala ka naman self-control Kaya napaka-importante na magkaroon ka ng self-control. Mag-meditate ka, mag-journal ka, maraming pwedeng dumating sa inyong barrier, pero kailangan nyo lahat yung lusutan. Pero lusutan nyo lang yan kapag meron kayong discipline and self-control. Pang-lima is simplicity and minimalism. So, gawin nyo lang simple yung mga workout nyo. Okay? Minsan kasi mas mahirap pa yung basic sa advanced minsan mas mahirap pag gawin ang mga basic kasi mga basic ito yung kala nila madali kaya nilalagpasan na lang nila.
Kaya pag ginawa nila mali, pansin nyo sa mga push-up na minsan may mga wrong form po, meron malalaki na katawan or shredded na sila, di ba? Kasi nilalagpasan nila yung basic. Wag mo lalagpasan ng basic. Kahit anong klaseng gawin mo, kahit puro basic lang gawin mo, magiging shredded ka. I guarantee yan. Next naman is pa-animist brotherhood and unity. Napaka-importante magkaroon ka ng brotherhood and unity kasi kayo yung mga nagtutulungan eh. Kayo yung mga naghihilahan pataas. If ever na gusto mo ng brotherhood, i-check mo lang dyan yung link ko sa description. So napaka-importante na ito. Isipin nyo, di ba? Kapag nangihina kayo, may mga nag-push sa'yo eh na, bro, kaya mo yan. Brother, kaya mo yan. So napaka-importante na magkaroon ka ng brother and unity. And pang-7 is mental toughness. So napaka-importante na magkaroon ka ng mental toughness. Dapat ina-embrace mo yung pain, challenge. Dapat gusto mo yan. Dapat i-embrace mo yan. Kasi diyan ka nagkakaroon ng mental toughness o yung calluses. Gawin mo lang, basically, gawin mo lang yung mga ayaw mong gawin. Leg day, gawin mo yan. Mabibuild yung mental toughness mo dyan. Number 8 is adaptability and flexibility. Napaka-importante na magkaroon ka ng adaptability and flexibility. Dapat flexible ka sa lahat ng bagay. Dapat marunong ka mag-adapt. For example, masakit yung chest mo. So, bakit ka ba lagi mag-chest? Diba? Bakit ayaw mo bigyan ng recovery yung chest mo? O hindi mag-legs ka naman. Mag-back ka naman. At flexible ka. Kung ano yung mga gamit or kung ano yung mga bagay na pwede mong gamitin sa workout mo, gamitin mo. That flexible ka. Number 9 is tactical knowledge and strategy. That every workout mo, every ginagawa mo, may knowledge ka dapat dyan. Pinag-aaralan mo yan. That may strategy ka dyan. Dapat hindi wrong form ka. Dapat tama yung form mo. Dapat nag-stretching ka para iwas injury. Dapat lahat ng gagawin may strategy yan. Pansinin nyo kung naman yung 300 days, pansinin nyo doon, napakakunti niya ang mga Spartans, pero bakit nakatalo pa rin sila? Napakadaming soldier yun, napakadaming kalaban nila. Pansinin nyo ang dami yun eh. Diba? Mga nakasibata, kabayo, pero natalo nila kasi nagkaroon sila ng right strategy and tactical knowledge. Meron sila tactical knowledge. Alam niyo, may mga pang beat sila, pero beat lang pala talaga yun. Tapos doon nila atakihin talaga. And last naman is honor and pride. Dapat alam mo yung purpose mo eh. Dapat alam mo yung purpose mo, bakit ka nag-workout. Dapat hindi ka naasa sa motivated ka lang kaya ka nag-workout at may discipline ka. Alam mo yung purpose mo. Alamin mo kung ano yung mga bagay na mga bagay na ginagawa mo, bakit ka nag-workout. Sobrang importante na malaman yung purpose mo. Kasi pag nalaman yung purpose mo, yung discipline, lalapit na rin yan eh. So yun lang, 10 principle ng Spartan. So sobrang effective nito and mare-recommend ko na gamitin yung 10 principle para ma-achieve nyo yung full potential nyo and stay strong.